ito lagi ang problema ng current government eh. Parang pag mga ganitong sensitive issue, walang transparency. The other hand, walang sense of accountability. So, lagi ito ang kanilang problema. In the entire, basta mga ganitong mga issue, walang nagsasalita, walang umaako, at wala ring nagpo-provide ng information. Para lang itong ito lang, parang kaparehas nito yung tinatawag natin, military grade uranium, 'di ba? Parang ganito din to, may konti kang press conference and after that nothing happened. Wala kang information ano nangyari sa investigation, nothing. Until now wala. Ito rin ganun din, parang may nagsiwalat roughly after a year, biglang nagsalita ang US Embassy and then suddenly andito na sila. And until now wala pa ring explanation ang gobyerno. Itong issue sa mga Afghan national, nandito na po sila sa Pilipinas. Marami pong nagtatanong sa mga kababayan natin. Nadaan ako kanina sa isang barbershop. May nagtanong, Kuya, ba't ba tayo Pilipinas ang pinili ng mga Afghan na yan? Ano bang pakinabang natin sa kanila? Kayo po ba ma'am, bilang isa po sa matatas o usapin pong geopolitical, bakit nga ba Pilipinas ang napili ng US na maging host ng kanilang mga ginamit sa Afghan War? Yun na nga isang malaking tanong yan. Bakit sa lahat naman ng bansa na kaalyado ng Amerika, lalo na dyan sa Middle East, at kung ano pa yung mga karating na bansa na malapit sa Afghanistan, bakit ang Pilipinas ang pinili nila? At bakit din naman kasi tayo pumayag? In the very first place, ang sinasabi ko nga from the very start, technically, nire-refer nila itong mga to na refugees. Kaya daw ang justification naman ng ating gobyerno ay kaya nating tinatanggap kasi we are kind as a country and we're parang gano'n na mga refugee daw ito kaya tatanggapin natin si kailangan nila ng tulong. Pero ang tanong kasi dyan, ang malinaw kasi dyan sa pagkakaalam ko, yung mga 300 Afghan nationals na pumasok na sa bansa, hindi naman talaga yan refugee per se in a sense na sila ay nung panahon ng gera sila ay kumbaga displaced. Actually, these are Afghans na nagtrabaho sa panig ng Amerika during the war in Afghanistan. Ang naglagay naman sa isang ganung sitwasyon sa Afghanistan, ang may kinalaman naman at nagkaroon ng gera dyan sa Afghanistan is ang mga Amerikano or yung United States. So, ito ay hindi sila kasi yung, di ba, alam natin sa refugee kapag may gera, ito yung mga civilian na kung saan victims of wars, tapos nadi-displace o they're seeking refugee. Ito yung hindi ganon ang sitwasyon ng mga to. Maybe not all of them or majority of them. Ang sitwasyon nila, ito yung mga nagtrabaho sa US, sa side ng United States during the Afghan War, which was waged actually by the United States against the Afghanistan at against dun sa Taliban, na kung saan sila ay ginamit at sila ay maging trabahante ng US before. Now, takot itong mga to na kumbaga sa term natin ngayon sa Pilipinas dahil, sa term natin na ginagamit sa social media, takot ang mga itong gurgurin ng current administration or current government na Taliban-led sa Afghanistan. Kaya naghahanap ang United States paano sila kumbaga papapuntahin daw quote-unquote sa mainland US at kailangan nila ng in-transit. Ang pinili nila, hindi ko rin maintindihan bakit ang Pilipinas of all countries in the world na kaalyado ng Amerika bakit ang Pilipinas? Tapos ang isa pang tanong, bakit naman pumayag ang gobyerno ni Marcos Jr. dito? Kasi may mga may gray areas dyan. Talaga bang na-check yung mga yan na hindi sila possibly related or in any case would be related to any kind of terrorist group or terrorist cells or to certain extent like that Yun yung mga question dyan Kung nagkaroon ba ng thorough investigation in terms of background check, social investigation, sa mga background ng mga pumapasok na Afghan or nakapasok na Afghan national sa Pilipinas. Saan ba sila iha-house? Kasi hindi mo naman sila pwedeng hayaan na gumagala lang sa lansangan or kung saan-saan mo lang iha-house yan. So isa pa yan, gaano sila katagal sa Pilipinas?
paano mo mai-ensure na these people will not do anything harmful sa country natin. So ito yung mga usapin na kahit noon pa man, hindi pa nangyayari yung in transit, quote unquote, in transit na kung na nangyayari na ngayon na sa Pilipinas daw ipaprocess yung visa for migration ng mga yan papuntang mainland United States. Ito na yung mga sinasabi ko na mga um, possible issues at the same time yung tinatawag mong risk to our national security. Kasi mahirap yan nanggaling yan sa isang lugar na terrorist driven and even until now may terrorism pa rin na nangyayari. And at the same time, war-torn na country. Pero ang pinakamahirap dyan is ito'y mga trabahante talaga yan ng US na kung saan gugurgurin yan ng current Taliban government sa Afghanistan. Kaya they want to migrate to the United States. So, ang kaso, napunta sa Pilipinas. Hanggang kailan ba sila dyan? Sabi nila mga around 50 to 60 days. Pero ang tanong, ganun ba kadaling mag-process ng visa? 300 yan. Hindi naman ganun kadali So, yun yung mga issues tungkol dito sa issue. Di mo rin kasi maiwasan ang magduda ang taong bayan dahil una, kung hindi nang salita ang mga, parang si Senator Marcos yung nakaraang taon na disclose sa issue na to, wala tayong narinig galing sa administrasyon. Tapos nawala siya sa eksena. Tapos later part of 2024, last quarter, na-announce na darating. Unang bahagi ng 2025, dumating. Tapos undisclosed location, blind yung mga Pilipino kung saan at ang ibang detalye ng usapan. Tingin mo dyan, ma'am? Yun ang nga sinasabi ko, there's no such thing as transparency on this matter. Na for me, dapat transparent siya. Kasi it has something to do with our national security talaga. At saka may mga risk nga dyan. Isa pa, hindi naman itong mga Pilipino na pumapasok sa Pilipinas. So kung saan sila nakadeploy, saan sila i-house, dapat maging aware siguro yung publiko para alam din ng publiko kung paano sila kikilos. Kasi hindi natin alam kung saan ba talaga sila i-house, saan ba sila ilulugar. Hindi naman yan iilan lang na 5 o 10. 300 Afghans yan na in transit sa Pilipinas kuno. So, yun. Tsaka yung ko dyan, sino ba, sanabi ng United States na sila yung gagastos and all that. Pero ang tanong doon, paano yung, ensuring na talagang walang gagawing hindi maganda ang mga to sa loob ng Pilipinas? How to ensure that? Mayroon na bang ganon? Wala kasing transparency, walang public information ito. Para siyang dinownplay sa media at the same time, para siyang tinago. Kasi kahit ang Malacanang, even before, una-unang dinisclose siya ni Senator Amy Marcos, wala masyadong comment. Ang Foreign Affairs lang, they have comment na, tutulong tayo kasi refugee, quote unquote, pero other than that, walang explanation sa publiko. So, ito pa yung isang malaking problema dyan. At saka, ano ba talaga ang background ng mga to? Hindi rin natin alam So, yun yung problema dyan At saka, paano nila paano nila binackground check yung mga yan? Talagang thorough ba? Sigurado ba tayo na anyone among this 300 Afghan refugee, wala dyan anyone na connected to any kind of terrorist group sa Middle East or even in Afghanistan? So yun yung mga bagay na walang disclosure coming from the current government, at the same time walang public information. Parang ang nangyari sa atin, nag-announce lang sila na, hindi nga tayo ang nag-announce. It was actually, I think, if I'm not mistaken, the ambassador of the United States to the Philippines ang nagsabi na magkakaroon nga ng 300 Afghans in transit dito. But the current government of Marcos Jr., wala man masyadong comment. Wala ding explanation. So, ito lagi ang problema ng current government Parang, pag mga ganitong sensitive issue, walang transparency. The other hand, walang sense of accountability. So, lagi ito ang kanilang problema. In the basta mga ganitong mga issue, walang nagsasalita, walang umaako, at wala ring nagpo-provide ng information. Para lang itong ito lang, parang kaparehas nito yung tinatawag natin, military grade uranium. 'Di ba? Parang ganito din to, may konti kang press conference and after that, nothing happened.
wala kang information, ano nangyari sa investigation, nothing. Until now, wala. Ito rin, ganun din. Parang may nagsiwalat roughly after a year, biglang nagsalita ang US Embassy and then suddenly andito na sila. And until now, wala pa ring explanation ang gobyerno kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga to at even trying to prepare the locality at saka yung community kung saan i-deploy mo at i-house mo itong 300 Afghans, wala ring information in that regard. So, ang daming gray area sa issue na to. Pero, ang realidad is nasa Pilipinas na sila. Ang alam ko, nasa Pilipinas na. If I'm not mistaken.